Magandang hapon po mga kabatu. Andito tayo sa farm po natin, munting patuhan natin. Andito po tayo sa likod. Kasalukuyan po tayong nagpapakain ngayon mga kabatu. Kasalukuyan po silang kumakain mga kabatu. Kagaya po ng dati mga kapato, yung bilang po ng mga pato natin ay lumiliit po yung bilang nila. Bukas magpapakate na naman po tayo para pang Biyernes, Sabado at saka Linggo. Schedule na naman po natin bukas mga kapato, pagkatay ng ating mga alaga. Konti na lang sila mga kapato. Yan po yung mga kasalukuyang mga ano natin, yung mga breeder natin kumakain. Titira si Balong. Tirahin mo na. Yun. Titira rin si Kolokoy. Titirahin sa mainuman sa swimming pool. Loko talaga. Magiging malansa na yan, boy. Mapapasma ka dyan, boy. Hindi tinuloy mga kapato. Ay pasaway. May pasaway mga kapato. Ayan po sila mga kapato. Naubos po nila yung pagkain nila. Mas marami na po yung mga maliliit mga kapato kaysa yung mga lalaki. Meron na yung nandyan na yung ibang makakatay mga kapato. Naka ano na sila, naka ready na. Pero kulang pa yan. Dadagdagan pa natin yan bukas kasi ang hirap manghuli pag nag-iisa ako. Dapat may kasama ako para madaling manghuli. Yung mga malilit pala mga kapato, yung mga natin, ducklings natin, hindi nila nakuha mga kapato kasi tinatawaran po ang mas mababa po kaysa 50 pesos, kaya hindi ko na lang po binigay. Kaya ang ginawa po natin, dahil medyo ano na sila, medyo malalaki na sila, nilagay na po natin din sila dito sa baba. Binaba na po natin sila. Kaya yung 23 dito ay nadagdagan na po mga kapato. Ayan na po sila mga kapato. 23 plus 40 plus, sabihin na lang natin lahat 60. Tanggalin na natin yung butal. 60 po, 60 kamo na lang po yan mga kapato. Para mas madaling magkwenta. Medyo malalaki na siya, busog na busog sila mga kapato. Yan na po yung mga ducklings natin.
may nag-order ng ducklings ulit pero wala pang kwan. Wala pang available na kwan. Kasi itong naibaba natin hindi na pwede natin ibenta. Kasi medyo ano na yung kwan, yung araw nila. Magto 2 weeks old na po sila. Kaya hindi na po pwede. Kasi pag nagbebenta po tayo ay dapat week old lang po. Kasi mabraman, mga 10 araw lang, ganun. Yan po yung mga ano natin, mga kapato. Yung mga ducklings natin. Yung 23 medyo malalaki na, mga kapato. Kaya mauunang may palabas dyan, mauhuli yung 40 plus. Yan po yung mga malalaki naman. Yan, konti na lang, mga kapato. Yan sila. Kita nyo naman yung mga kinain nila, mga kapato. Crack corn, saka bayo to starter. Yan lang po ang kinakain nila. Hanggang sa pwede silang ibenta. Ay may iniiwan pa pala ako dito na kwan, mga kapato, magandang breeder. Ito ay nag-iisa na kwan natin. Walang katulad ito. Ito po ay ano to? Ay mana po sa naunang barako natin noon. Ayan po siya, mga kapato. Binata pa lang, hindi pa nagkakasta. Pero laki-laki na, mga kapato. Ang tatay po niyan ay galing din sa farm, yung pinagpunan din po natin sa mga breeder natin na puti, saka isang itim. Yan po ay hindi ko po kakatayin, mga kapato, yan. Ang gusto ko po yan ay ibebenta po na pang breed. Yan. Wala pong katulad yan, mga kapato. Lahat sila dito walang kapareha. Yung mga manok. Konti na lang, mga kapato. Siguro baka by next month na wala na, ano na. Baka ang bilang nito baka wala nang 100. Kasi tansya ka dito mga 100 mahigit lang itong mga ngayon na. Dati ang kalkulasyon ko ay kulang-kulang 200, pero ngayon siguro baka mga 130, 120, ganun, o kaya 150. Bukas magkakatay po ulit tayo ng 15 na piraso, kasi hindi pa po siya masyadong malakas, mga kapato. Konti pa lang man yung mga nag-aani ngayon ng mais. Saka walang presyo, mura. Lalo na yung mga palay natin, mga kapato, napakamura. Ang bilian lang po dito sa amin ng palay ay 11 pesos to 12 pesos lang po. Yung pinakamagandang klaseng palay po ay 12 pesos.
Ang ano po dito, yung mais po naman natin dito ay ah, yung ano, yung bagong ani, yung bagnet, sabi nila yung tinatawag ng ano, yung hindi pa naibilad ay 50 to 9 pesos. Yung dry po ay 15. Yung skin dry 12 pesos. Yun po ang presyohan ng mais natin ngayon dito. Bumili po tayo ng 300 kilos kanina na mais. Yan po ang unti-unti natin ipapagiling para sa mga pato nating pong alaga. Kasi pag bibili po tayo ng yung dating nagiling na ay mahal po. Kaya ang ginagawa po natin dati ay ganun po ang ginagawa po natin, yung bumibili po tayo ng yung hindi pa yung buo pa lang. Kada anihan po bumibili po tayo ng 500 to 600 kilos na mais. Yun po ang pinapakain po natin sa mga alaga natin para makamura po tayo. Kasi pag bibili po tayo ng ready to yung galing na sa tubigaro ay napakamahal po mga kapato. Ang bentahan po dito ay 30 pesos per kilo. 30 pesos to 33 pesos per kilo. Samantalang pag bibili pa tayo ng dry na mais tapos papagiling po natin ay 15 pesos lang. Tapos yung pambayad mo sa ano niya, pagpagiling mo ay 2 pesos, kaya 17 pesos lang po ay ang kaya nakatipid pa po tayo. Ganun po ang ginagawa natin, kaya hindi po tayo nanghihinayang na magpakain ng crack corn sa kanila na may dagdag na feeds. Kasi po ganun po ang ginagawa natin mga kapato. Kada anihan ganun po ang ginagawa natin. Ubos na nila. Naubos na yung mga pagkain nila. Kung sino man yung nakapanood ngayon itong video natin ngayon na araw na ito, paunahan na lang po sa breeder natin ito binibenta ko. Nag-iisa lang yan. Napakalaki po yung yung tatay niyan mga kapato. Yung binili ko po yung tatay niyan ay ang kilo po yung tatay niyan ay 3/4 po, kulang 5 kilos. Hindi pa ako ang nag-alaga doon para pag ako ang nag-alaga sigurado yan pag na-release niya yung araw niyan, sigurado ako hindi lang 5 kilos. Abot po yan ng 5.5 hanggang 6 kilos po mga kapato. Yan naman po mga kapato, mga 3 kilos po yan. 3.5 kaya 3.25 ganun yan. 3.2 yung pag ganyan na. Kasi mas lamang po tayong magpakain ng ganyan kasi mas mabigat po yung mga alaga natin pag ganito ang pinapakain po natin mga kapato. Subok na po natin yan. Yan, sigurado ako ang kilo na yan hindi bababa na ng 4 na kilo yan mga kapato. Baka 4.5 na yon ang kilo nun. Naglulugon pa siya, naglulugon.
O pagkatapos siya maglugo niyan, pag naka pesto na na yung lahat yung balahibo niya, sigurado ako. O baka abot na yun ng 5 kilo. Bago po tayo magpaalam mga kapato ay magsha-shoutout po muna tayo sa bago nating kaibigan. I-welcome po natin sila. Lalo na po yung mga masugid natin taga-subaybay. Yun yung mga natin mga kapato. Tapos na rin silang kumain. Bago tayo magpaalam mga kapato ay i-shout out muna natin yung bagong kaibigan natin na si Ma'am Atesye. Ma'am Atesye, shout out po sa iyo saan ka man sulok ng mundo, mapaaraw man o gabi. Ma'am, welcome po sa ating YouTube channel. Ma'am Mary, shout out po sa iyo. Nandyan din yung paborito nating taga-subaybay, Ma'am Princess Camille. Shout out din sa iyo, Ma'am Princess. Boss Gary. Masugid nating taga-subaybay si Boss Gary. Si Bossing Dungkano. Shout out sa iyo, Bossing Dungkano. Christian Kalayo. Ito yung mga masugid nating taga-subaybay mga kapato. Bossing Wilmar. Shout out sa iyo, Boss Wilmar. Saan man sulok kayo ng mundo, mga kaibigan ko, mga viewers natin, saan man kayo sulok ng mundo, mapaaraw man o gabi. Shout out po sa inyong lahat. Okay, hanggang dito na lang po mga kapato. I love you all mga kapato. Hanggang dito na lang po.